Inaasahang marami na ang mag-uumpisang maglinis ng puntod sa Manila North Cemetery ngayong weekend. Bukod dyan, naghahanda na rin ang mga nagnenegosyo sa sementeryo. Yan ang ulat ni Denise Osorio. Nakilala natin ang tinaguriang legendary na manggagawa ng lapida sa Manila North Cemetery. At sa edad na 67, todo kayod pa rin si Mario Formales at nananatiling in demand pa rin. Ang dating sepulturero at mason, siya na ang pinakamatandang umuukit ng marmol sa Manila North Cemetery sa loob ng mahigit na 3 dekada sa paggawa ng lapida. Parang nainganyo ko. Minapanood siya, galing nito. Parang kaya ko to. Sabi ko, kaya ko itong gawin. Mura lang siya maningil. 250 pesos ang isang simpleng pagpapaletra ng pangalan sa marmol. Pwede pang umabot hanggang 1,500 pesos kung kasama na ang marmol, depende kung ilang pangalan ang sisilsilin. Araw-araw eh. Kahit dalawa, mayroon ko maghapon. Pero pag marami, makaka-anim ako maghapon. Suportado naman ng Manila North Cemetery ang mga maliliit na negosyo sa loob ng sementeryo. Kalimitan pa nga, mismong mga kawani pa ang nagre-refer sa mga maliliit na negosyo para matulungan sila sa kabuhayan. Kailangan makisama lang sila sa amin. Kailangan hindi sila magulo, di ba? Sumunod sila sa panuntunan ng Manila North Cemetery. Pinapayagan din na magbenta sa gilid ng bangketa ang mga vendor. Pero ayon kay Manila North Cemetery Director Daniel Tan, bawal na sa darating na undas ang anumang uri ng negosyo sa loob ng sementeryo para na din sa maayos na daloy ng tao at trapiko. Para matiyak naman ang seguridad ng ating mga kababayan sa undas, mahigpit ipinagbabawal ang mga sumusunod. Baril, lahat ng uri ng matalim na bagay gaya ng kutsilyo, cutter, spatula at iba pa. Lahat ng uri ng nakakalasing na inumin. Alagang hayop tulad ng aso, pusa at iba pa. Gitara, malalakas na sound system at speakers. Mga bagay na madaling magliyab gaya ng alcohol, thinner at iba pa. At lahat ng uri ng pagsusugal at pangsugal. May 64 na CCTV cameras at 4 na IPPTZ cameras sa perimeter ng sementeryo. Kaya handang-handa na sila para siguraduhin ang seguridad ng ating mga kababayang dadagsa sa long weekend ng undas. Meron tayong may security tayo diyan. Meron tayong 15 volunteers tapos 24 hours po, 24/7 na meron po tayong PNP. Meron mga karatula po tayo sa first aid natin. May ambulansya po tayo, may fire truck po tayo sa loob na nakadesignate naman po. Inaasahang halos 2 milyong katao ang dadalaw sa susunod na linggo. Kaya ang payo ni Tan, maaga pa lang, dumalaw na sa kani-kanilang mahal sa buhay para hindi maipit sa undas, lalo na ang mga senior, PWD at buntis. Siyempre mga mahal natin sa buhay dapat dalawin natin una-una, huwag natin antayin tayo pa dalawin sa bahay natin eh. Tsaka ito sana, igalang sana natin to. Hindi naman to undas na pasyal-pasyal lang, di ba? Banding-banding na kailangan ito yung paggunita para sa mga mahal natin sa buhay. Samantala, maluwag pa ang Manila North Cemetery at wala pang mga nakikitang pumupuntang mga pamilya ng mga nakalibing para maglinis ng mga puntod. Ayon sa mga sepulturero, karaniwang dumarating sila pag naka-sem-break na ang mga estudyante. Pero inaasahan na rin may mga darating ngayong weekend para magsimulang maglinis. Para sa mga may planong dumalaw at maglinis ng nicho, bukas sila araw-araw mula 6 a.m. hanggang 6 p.m. Pero sa October 29 hanggang November 2 naman, 5 a.m. hanggang 9 p.m. Denise Osorio, para sa Pambansang TV, sa Bagong Pilipinas.